Magkakausap natin si dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Panelo. Magandang tanghali kayo. Attorney, nakausap nyo na ho ba si dating Pangulong Duterte o si dating Executive Secretary Salvador Medaldea na kasama niya sa flight papuntang The Hague? Ano mo makakausap yun? Sa Billabong nga, hindi ako nakapasok. Pagtatawagan mo sa telepono, sinadyaman ng mga telepono namin. So there was no way to communicate with the client. Kasi ngayon ay kasalukuyang nakastop over sila sa Dubai daw. Sabi, yan ang naririnig ko rin. So you're saying po, Attorney Panelo, magmula mula sa Hong Kong, hindi na po kayo nakapag-usap ni Pangulong Duterte? Hindi. Kasi nga, nabago yung schedule ng flight niya. Nung ako papuntang airport, siya naman sumakay na ng aeroplano. So by the time nag-landing ako, hindi naman ako pinapapasok dun sa Billabong Airways. 2 beses ako nagtangka. Mas worse pa nga ito sa dictatorship. Nung panahon ng tatay niya lahat kaming abogado, nakakapunta sa lahat ng mga detention people. Pero ito hindi. Senador, hindi nakapasok. Vice President, hindi nakapasok. Anak pa yun. Abogado, hindi nakapasok. Anong tawag doon? It's worse than dictatorship. So, wala po kayong kahit na anong balita na nakuha sa kalagayan po ngayon ni dating Pangulo? Wala pa? Ang nakita ko, video call si Inday Sara. Lumabas yun. Ako napanood ko. May nagpadala sa akin. Na nag-usap sila ng kanilang dalawa. Pero mukhang ang tingin ko doon sa video, mukhang mahilang sa presidente. Kasi si Ma'am Hanilet, nasa opisina ko kagabi, saka si Kite, kasi nga pinirma nila yung petition for writ of habeas corpus. Umiyak at talagang inilarawan sa amin kung paano nila pasakangan nila doon. Yung pala si Presidente Duterte, scheduled pala for examination yung today. At nakikiusap sila kung pwedeng dalhin sa ospital kasi may sabi, pati yung doktor, hindi nila pinapasok. So kaya sabi niya, walang gamot yun. Maraming anong tawag doon, maintenance medicine yun. Kaya hanggang ngayon, takot na takot si Mama Nilet, yung anak, kung anong mangyayari sa tatay nila. Tinitingnan ko yung video kanina, parang nangihina siya. He doesn't look good. Okay. Mas detalyihin po natin, Attorney Panelo, itong inihain ninyo na petisyon sa Korte Suprema. Ano po ba ito na nakapirma nga po si Veronica Kitty Duterte? Yes. Yun naman yung habeas corpus, isang proseso isang petisyon na humingi ka sa hukuman na ang iyong kamag-anak, mama, ina, o masinong related sa'yo, ay diniditini ng walang basihang legal. Kaya tatakbo ng Korte Suprema. Ang Korte Suprema naman, uutusan ngayon yung inireklamo mo at uutusan na dalhin mo sa amin yung inaresto mo at paliwanag mo kung bakit siya dinitain at inaresto. Kaya yung anak niya, nag-file ng petition. Alright. So, kasi illegal naman talaga ang ginawa nila. Mulat sa pool ay illegal. Unang-una, yung mandamiento de arresto, walang batayang legal sa ating batasyon. Ito'y inilabas ng isang foreign institution na wala naman jurisdiction sa atin sapagkat hindi naman tayo miyembro. Kaya ang tama lang, ang trabaho nila, pangalagaan mo ang kaligtasan, seguridad, karapatan ng iyong mamamayan. Ang ginawa ng gobyerno nito, pinulungan pa, isinuko pa, illegal na tinanggal dito ng pwersahan ng isang mamamayan. Kaya yan ay paglabag sa ligang batas. Kaya sabi ko nga, kung yan ay inutos ni Presidente Marcos Jr., siya ay lumabag at pwede siyang tanggalin bilang presidente ng bansa for culpable violation of the Constitution. Okay. So sakaling mapagbigyan po ng SC itong inyong petisyon, kikilalanin po kaya ito ng ICC? Tama, problema na ng gobyerno dyan. Ang gobyerno, sabi ko kanina, ay perform an illegal act. At hindi pa pwedeng sabihin nila, sinuli na ako, pinunta namin sa Netherlands yan. Aba,
Problema niya yan. Because you committed an illegal act. Your illegal act follows you wherever you go. Kaya ikaw ang gumawa ng paraan. Ibalik mo sa amin. Ibig namin makita yan. At pagpaliwanag ka kung bakit ginawa mo yung mga illegal na mga acts mo. Sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos na pagsunod sa commitment ng bansa sa Interpol ang dahilan ng pagkaaresto kay dating Pangulong Duterte. Ano po ang inyong reaksyon on this? Mawalang galang na sa yan ay isang maling pangangatwiran. Sapagkat ang Interpol, ang kanyang function lamang ay to facilitate kasi merong bansa na miyembro na nangingi sa Interpol, tulungan nyo kaming hanapin ito. O dahil nga nandun sila sa iba't ibang bansa, pag nakita nila yung hinahanap na, nandito. So ang gagawin nila, papakiusapan ngayon yung bansang yun. Gaya ngayon, ginawa nila, pinakiusapan nila ang gobyerno natin, ang mga pulis. Kasi wala naman silang kapangyarihan na mag-aresto. Yung mga pulis pa rin ang mag-aresto. So, ngayon, sasabi nila, hindi, kasi kailangan tayo sumunod international agreement yan. Membro tayo. Mali po yun. Alam niyo ba kung bakit? Unang-una, kung sinasabi nila na tumutulong lamang sila at sumusunod, hindi naman tayo obligadong sumunod. You know why? Because yung Interpol ay subject sa ating batas. Pag kontra ang ginagawa niya sa ating saligang batas sa mga batas, lalong-lalo na pagdating sa rule of law, sa processes, hindi mo pwedeng sundin yan. Unang-una, hindi naman sila ang mag-aresto, kundi yung tao natin. Pangalawa, kahit yung extradition law na tinatawag, di ba? Extradition law. Pag may nag-commit na isang kaso sa labas ng bansa, Pilipino, nagsamit ng krimen sa Amerika. Pagkikius ng Amerika, merong kaso sa amin yan, extradite natin yan, pwede ba dalhin mo sa amin yan. Bago mo gawin yun, dadaan ka steril sa hukuman. Kailangan bigyan mo ng pagkakataon ipagtanggol ang kanyang sarili kung bakit dapat magbigyan ng extradition. Ganon din yung warrant of arrest na sinasabi nila. Kailangan, punta ka muna sa local court at sabihin mo, eto po, may warrant of arrest ng extradition. Bakit? Ganito, ganyan. Kailangan yung akusado magpaliwanag niya sa amin. Marami yung proseso bago ibigay ang tao. Ay, ang ginawa nila ni Duterte, pagbaba, inaresto ng walang warrant of arrest. Nagpakita sila ng warrant of arrest nung nandun na sa loob ng Villamor. Pagkatapos, illegal na i-detain nila. Pagkatapos, pinersa nila physically, forcibly, bringing into the airplane. Tapos, sinaktan pa yung pag-ina at si Presidente. O ano tawag na? In fact, it's even kidnapping as far as I'm concerned. Illegal. Kaya sasabihin nila, na-surrender namin ay your illegal act follows wherever you go. Hindi mo po pwedeng gamitin yan. Kaya, problema mo ngayon yan. Dahil tinanggal mo yan dito ng walang kagustuhan, di voluntaryo, dalhin mo yan sa amin, ibalik mo yan dito, magpaliwanag ka sa amin. Otherwise, mananagot. Habang hinihintay po natin ang desisyon ng Korte Suprema dito po sa bagong petisyon na inihain nyo, ano pa ang pinaplano, ano pang mga legal remedies na plano ninyo pong i-explore? At since papunta na nga po rin si dating Pangulong Duterte sa The Hague, sino-sino rin ho ang napag-usapan ng magre-represent sa kanya? Ang magre-represent sa kanya, siyempre, mga abogado ron na base. Okay. Yan ang practice nila. Kaya si VP Sara, ay lumipad doon para mag-organize ng legal team pa rin sa kanya. Now, with respect naman dito sa mga paglabag ng mga tao sa patan ni Presidente Duterte, ayun ay darating at pag-kaso laban sa kanila. Abay, nakatakda rin ho ba kayo, Attorney Panelo, na sumunod doon? Yan ang hindi ko pa alam kasi sa ngayon, busy ako dito. Attorney Panelo? Sabi ko, hindi natin alam. Basta tinutulungan natin ang pamilya sa lahat ng mga paglabag na ginagawa.
Ang sinasabi po ay pasunod na nga doon si VP Sara Duterte at maging si Congressman Pulong Duterte. Would you know also kung nagpaplano na rin po ang kanyang common law wife na si Hanilet at si Kitty na sumunod din po doon? Wala silang sinabi ko sabi. Kasi the time was spent mostly sharing to us their grief, how many experience they had, and how the rights of the husband and the father were violated by this government. Marami pong salamat sa inyong oras, dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo.